Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, "Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw." Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, "Ito'y utos ng hari at ng kaniyang mga pinuno. Walang kakain isa man. Wala ring iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kaniyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin." Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buwan ng Oktubre ay kilalang buwan ng Santo Rosario. Naalaala ko na nung kami ay mga bata pa, tuwing Oktubre ay dinadasal namin sa school ang Santo Rosario, isang misteryo ng rosary kada simula ng isang subject. Ngayong ika-7 ng Oktubre ay ang kapistahan ng Mahal na Ina ng Santo Rosario. Noong unang panahon, ito ang kapistahan ng Our Lady of Victories. Magkaugnay ang 2 kapistahang ito. Noong 1571, nagkaroon ng malaking digmaan sa dagat ng Lepanto. Natalo ng puwersa ng mga Katoliko ang mas malaking puwersa at mas maraming barko ng Ottoman Turks. Hinikayat ng Santo Papa Pio Ikalima na magdasal ng Santo Rosario ang mga Katoliko upang tulungan ang kanilang barko sa digmaan. Bumago ang ihip ng hangin at natalo ang mga Muslim at nahadlangan ang kanilang banta na pasukin ang Europa. Kinilala ng Santo Papa at ng mga Kristiyano na ang victory na ito ay dahil sa tulong ng Mahal na Ina. Kaya tinagurian ang October 7 na Feast of Our Lady of Victories at pinalitan naman ng Feast of Our Lady of the Holy Rosary. Sa Pilipinas, may kapistahan din tayo sa October 7 ng tawag ay La Naval. Dito naman natalo ng iilang mga barkong Kastila at Pilipino ang mga mas bago at malalaking barkong Dutch na pumapasok sa Manila Bay noong 1646. Ito ay dahil din sa pagdarasal ng mga Kristiyano sa Maynila na Santo Rosario. Ang mga Dutch ay mga Protestante.
at gustong sakupin ang mga Katoliko sa Pilipinas. Napigilan sila sa balak na ito ng pagdarasal ng rosary ng mga tao. Hindi tinantanan ng Diyos si Jonas. Patuloy pa rin siyang binigyan ng misyon na pumunta sa Ninive. Napilitan na si Jonas na pumunta roon. Oo, napilitan. Kasi makikita natin na half-hearted siya sa paggawa ng kanyang misyon. Malaki ang lungsod ng Ninive. Maring ito'y isang exaggeration, pero sinasabi, 3 araw daw ang kailangan upang bagtasin ang lungsod. Siguro mga 70 kilometers ang lawak. Kaya maaaring masabing mulang Maynila hanggang Tagaytay. Ganun daw kalaki ang Ninive. Napakalaki. Lumakad lang si Jonas ng 1 araw. 1/3 lang ang naabot niya. At ang kanyang mensahe ay hindi nagbibigay ng pag-asa. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Hindi siya nanawagan ng pagsisisi. Nagbibigay lang ng balita na sisirain na ang lungsod. Pero ang mga tao ay tumugon. Naniwala sila sa Diyos. Nag-ayuno silang lahat. Baka naman maawa ang Diyos. Nagdamit ng sako na tanda ng pagsisisi at tumalikod sa kanilang pagkakasala. Nagbago ang buhay nila. At noong makarating ang balita sa hari, siya mismo ay nagsisi at inutusan ng lahat na magsisi. Baka naman magbago ang loob ng Diyos kapag nakita niya ang kanilang pagsisisi at pagbabagong buhay. Ito ang iniisip nila. Ito'y mga pagano. Pero yan ang iniisip nila. Hindi naman siguro malupit ang Diyos sa kanila. At tama ang pagkakilala nila sa Diyos. Nung makita ng Diyos ang pagbabago ng mga tao, hindi niya ipinagpatuloy ang paggunaw sa lungsod. Ang pagpapakumbaba ay ang kahinaan ng Diyos. Nadadala ang Diyos ng pusong mapagpakumbaba. Ang pagsisisi ay tanda ng pagpapakumbaba. Kaya noong ang mga nagsisisi ay nauupo sa abo tulad ng ginawa ng hari mismo ng Ninive. Kung mayroong banta na galing sa Diyos tulad ng banta ng parusa, ang layunin nito ay hindi upang parusahan ang mga tao, kundi upang manawagan ng pagsisisi. Ayaw naman ng Diyos ng kamatayan ng mga makasalanan. Gusto niya na magbago ang mga tao upang hindi na dumating ang parusa. Kaya nga sinabi ni Jesus na siya'y pumarito hindi upang magparusa, kundi upang magpatawad. Ganun na lang ang kagustuhan niyang magpatawad, na tinanggap na ni Jesus ang parusa sa atin upang tayo ay mapatawad. Tama ang pananaw ng mga masasamang taga-Ninive. Nagbago ang pasya ng Diyos nung makita niya ang pagbabago nila, dala na kanilang pagsisisi. Panginoon, bigyan mo kami ng kalooban na mapagkumbaba, kaloobang nagsisisi sa aming mga pagkukulang. Tulungan mo kaming magsisi at maniwala sa iyong pagpapatawad. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.